Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Kevin Durant ay isang player na nasa usapan ng greatest players of this generation. Subalit madami nga siyang haters dahil sa ginawa niyang paglipat sa isang team na nanggaling pa lamang sa NBA Finals. Nagtala ng best regular season record sa history ng NBA at ang team na nagpauwi mismo sa kanila noon. Isang galaw nga ito na hindi siya mapatawad ng mga totoong fans ng OKC. Isang paraan lang nga yata para makabawi siya sa mga fans ng OKC ay ang magdala ng championship dito tulad ng ginawa ni LeBron sa Cleveland Cavaliers noon at posibleng ito na nga ang perfect opportunity para sa OKC, Suns at kay KD mismo. Base sa balita ni Shams ng ESPN ay susubukan ng Suns na i-trade si Kevin Durant ngayong off-season at base din nga sa kanilang record at kinatatayuan ngayong season ay mukhang patungo na nga sila dito dahil wala ngang ibang galaw na pwede pang gawin. May 4 years pa sa kanyang kontrata si Coach Mike Budenholzer at laging mas pipiliin ng mga franchise ang mas batang player kaysa sa old veteran tulad kay Shaq at Kobe noon. Exemption nga ang Mavs dahil hindi ko alam kung ano bang iniisip ni Nico Harrison nang i-trade niya si Luka Doncic. At kung pag-iisipan natin ang sitwasyon na ito ay magbe-benefit ang both sides dito. Ang OKC ay maliwanag ng number 1 sa West ngayon, subalit duda pa din nga ang madami sa kanila. At ano ba ang dahilan dito? Ang madaling sagot dyan ay ang kakulangan ng experience. Sino pa ba ang player na may pinaka-solid na experience sa playoffs bukod kay LeBron at Steph sa NBA ngayon? Yan nga ay si Kevin Durant. Kaya niya ngang ibigay ang kulang sa OKC. Bukod dyan ay sandamakmak din ng draft picks na meron sila na pwedeng i-trade sa Phoenix Suns. At ito na ang perfect timing para sa OKC dahil bukod sa nasa prime na si Shai Gilgeous-Alexander, eventually ay matatapos din nga ang rookie contract ni Chet Holmgren at Jalen Williams. At aangat na ang mga sahod dito. Kapag umangat na ang sahod dito ay mahihirapan nga silang bayaran ito at ang isa pang max player bukod kay Shai. Sa fit naman ay wala din naman problema si KD dito. Kaya niya nga mag-operate sa low post, mid post, high post, mid-range at perimeter. Kaya niya din na maging ISO player and catch and shoot player at the same time. Literal nga na ito na ang perfect ending kung sakali sa career ni Kevin Durant. Ang tulungan na magdala ng championship, possibly unang championship kung hindi man sila manalo ngayong season sa team kung saan siya ay nagsimula. Posible ang OKC na magkaroon ng starting 5 ni SGA, Jalen Williams, Kevin Durant, Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein. At posible ito dahil si SGA lang at KD ang max player dito kung sakali. Mid-level contract nga ang meron si Isaiah Hartenstein at rookie contracts naman sila J-Dub at Chet Holmgren. Hindi din imposible na mapanatili nila ang tulad nila Lu Dort at Isaiah Joe considering na ang daming draft picks ang pwede nilang ibigay. Habang sa stance naman ay magiging maganda ito, well pwede nga nilang gayahin ang formula ng OKC. Trinade nga noon ng OKC si Russell Westbrook at Paul George kapalit ang ilang young assets at napakadami na draft picks. Pwede nila itong gawin kay KD at Devin Booker. At kung makakapag-draft sila ng tama ay 3 o 4 na taon lamang ay makakabalik na sila sa playoffs. Habang si Bradley Beal naman ay may no trade clause, subalit sa punto ng career niya ngayon ay malabo nga na gugustuhin niya maging parte ng isang team na nagre-rebuild. So expected din nga na hihingi siya ng trade kapag trinade na ng Suns si KD at Devin Booker. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?